November 16 ang simula ng 3 araw na rally. Ang tawag nila dito, Rally daw for Transparency and a Better Democracy. Kung nangunguna dito ang INC o Iglesia ni Cristo. Sisimula November 16, tatagal ng hanggang 18. So, ano kayang mangyayari sa 3 araw na rally na ito ng INC at iba pang grupo? O ngayon mga kabunyog, mga kababayan, marami nga ang nagtatanong, bakit unang-una, bakit kailangan ang rally for transparency and a better democracy? Pangalawa, bakit kailangan 3 araw? Bakit kailangan 3 araw? Kumbaga, magrarally ka for transparency and a better democracy, tapos 3 araw? Parang, ano yun, maliban na lang kung may iba kang design. Maliban na lang kung may iba kang plano para dyan sa rally na yan. So yan mga kabunyog, mga kababayan. Una, ang pinag-uusapan ngayon, justice and accountability. Yan ang pinakamatinding kahilingan ngayon. Yan ang urgent na kahilingan ng mamamayan. Katarungan at pananagutan. Justice and accountability. Katarungan saan? Sa ginawang ito ng mga corrupt na ito sa ating bayan, kailangan ng bayan katarungan. Tingnan nyo yung mga namatay sa mga baha sa Cebu. Umabot na yata ng 300 o 250 plus. Hanggang ngayon, yung mga kababayan natin nakalubog pa sa baha. Sa Bulacan, sa maraming lugar. Sa Cebu City, grabe ang namatay. Grabe ang namatay na pinsala. Hustisya ang pinapanawagan nila. At yung mga kurap dapat mapanagot. Kaya ang panawagan ngayon, hustisya at pananagutan. Pero itong INC, ang panawagan nila, transparency and a better democracy. Sa bagay, hindi naman tayo ang pinuno niyan, sa kanila namang karapatan yan. Kung ano man ang tawag nila sa rally nila, kanilang right naman nila yan kung anong tawag. Kaya lang, yun ang unang tanong, bakit transparency and a better democracy? Pangalawa, bakit 3 araw? Di ba? Bakit 3 araw? Kaya tuloy hindi malayo na pinag-iisipan yan kapag nag-3 araw kang rally sa Luneta at sa EDSA, mayroong iniisip yan. Parang people power nung EDSA ang pinaplanuhan. Kumbaga sisimulan nila, magrarally sila 16, inaasahan nila madadagdagan pa ng 17, inaasahan nila madadagdagan pa sa 18. Kung dumami pa ang tao, wala nang uwian. Pwedeng ganyan yan. So parang ang iniisip nila, magsisimula sila ng 16, madadagdagan ng 17, madadagdagan pa ng 18. Depende kung lalong dumami ang tao, madagdagan ng madagdagan, tuloy-tuloy na sila hanggang siguro 19, hanggang kung ano man yung gusto talaga nilang mangyari. Kaya ang pinag-iisip, ang sinasabi dyan sa rally na yan, parang ang layunin yata ng rally na yan ay persahin si Marcos na mag-resign. O kung hindi man mapersang mag-resign, kapag nakitang marami na ang tao dyan, ina-agitate nila yung military na mag-withdraw ng support. Yan yung mga lumalabas dyan Yan yung lumalabas dyan. Lalo na ngayon na lumabas yan kay Saldico. Yung video ni Saldico. Ang pinapalabas ng INC, hindi naman nila kasama yung ibang grupo. Sila daw, doon lang sila sa Luneta. Pero doon sa EDSA, People Power Monument, may grupong nag-organize doon. Ang tawag ay United People's Initiative, UPI. Ang UPI na yon, yan yung grupo nila Grico Belhica at saka yung mga retired ng mga military officers and generals. Ito yung mga retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Sila retired Major General Pokis, retired General Orlando De Leon, yung vlogger retired General Johnny Macanas, yung si retired Captain Dado Enriquez, si retired Colonel Mitran, yung mga pinangalanan ni Montulfo doon sa kanyang di umano'y mga
promotor ng destabilisasyon at posibleng kudeta. Oh, yan yon. Kaya nag-organize sila ng rally doon sa EDSA. Yung Iglesia ni Cristo doon sa Luneta. Doon sa EDSA People Power Monument, yung United People's Initiative. Ito yung mga retiradong general. Sasamahan daw sila, retiradong general sa mga officers. Sasamahan daw sila ng Jesus is Lord at saka ng KOJC. Oh, parang ang mangyayari, Iglesia ni Cristo sa Luneta, sa EDSA People Power Monument naman, yung United People's Initiative. At saka yung mga KOJC, saka GIL. Kung inaasahan nila, dadami ang tao doon sa EDSA, pag dumami na ang tao, baka yung galing sa Luneta, papuntahin ng EDSA. Hindi natin alam kung anong nila dyan, anong plano nila dyan. Parang may ibang silang plano eh. Parang may iba silang plano. Nag-presscon ang PDP Laban. Sabi ng PDP Laban, sasama sila sa rally. Si Sara Duterte naman nag-anunsyo, kung wala daw siyang ang lakad sa araw na yan, mga araw na yan, sasama daw siya. Kaya ngayon, nang nangyari itong kay Saldico, may ngayon, agresibo yung mga DDS, nananawagan sila sa social media. Ito na daw, ang sabi nga ni Banat Bay, the end is near. May mga ganun sila eh. Sila? Parang tinitingnan nila, ito na yung katapusan ni PBBM. At kapag napaalis na si PBBM, papalit na si Sara Duterte. Ganyan yung mga kaisipan nila eh. Pero dinideny nila yan. Ang sabi ng Iglesia ni Cristo, hindi naman daw yun ang layunin nila. Ang sabi rin ng mga organizers, hindi naman daw. Anti-corruption lang daw sila. Kaya lang yun na nga. Sinabi rin yan ni retired General Romeo Poquis nung tinanong sa programa ng Billionaire News Channel, tinanong siya ni Mike Defensor, General, halimbawang ang mga tao ay dumami ng dumami, ilan ba yung ini-expect na a-attend? Sabi daw, milyon, baka 1 million, 2 million sa iglesia doon sa Luneta. Mga 350,000 to 500,000 daw doon sa Luneta, ay sa EDSA. Ang sabi ni Poquis, ni retired General Poquis, kapag dumami ng dumami ang tao, hindi na namin alam kung anong mangyayari diyan. Sabi ni Mike Defensor, so pwede pa lang mangyari yung EDSA 3. Kung nangyari sa EDSA yung EDSA 1 at saka yung EDSA 2, baka posible pa lang mangyari diyan yung EDSA 3. Sabi ni retired Major General Poquis, daw. Wala na daw siya, hindi daw nila yan makontrol. Hindi daw yan tulad ng military na mayroong command. Pag sinabi mong ganitong gawin, ganun gagawin. Yan daw hindi. Ano daw yan eh, pag dumami na ang tao, hindi na nila alam kung anong mangyayari. Anyway, abangan natin. Pero sa totoo lang, kahit pa mag-mobilize ang Iglesia ni Cristo dyan ng 1 million, 2 million, hindi naman yan minority pa rin yan ng Pilipinas. Ang karamihan ng Pilipino, Katoliko. Ang pagkakaiba lang kasi ng Katoliko, ayaw sa mga ganyan eh. Ang Katoliko kasi, hindi nananawagan ng mga political na ay korupsyon ang simbahan. Sa katunayan, sasama ang simbahang Katoliko sa November 30 kasi anti-corruption yon. Ito kasing rally, mas identified dito sa Duterte. Kaya yung mga grupo ng simbahang Katoliko, naghayag na hindi sila kasama dyan. Yung mga Catholic groups, katulad ng CBCP, yung Caritas, yung Samahang Laiko, gumistansya na dyan eh. Nagsabi na, wala, hindi kami sasama dyan. Hindi sasama. Kaya itong mga, Jesus is Lord, Iglesia ni Cristo, Kingdom of Jesus Christ, ni Kibuloy, ito yung mga identified na sasama bukas. Ang inaasahan nila, mayroon daw mga a-attend na mga hindi mga miyembro nila. Mas marami daw mga tao. Tingnan natin. Ang ginagawa nila ngayon, ina-agitate nila ang mga tao. Ginagalit nila ang mga tao doon sa mga sa video ni Saldico. Ginagamit nila yun eh. Kaya nga, kung titingnan natin, talagang yung timing ng video ni Saldico, konektado dito sa gagawin ng mga rally simula bukas.
Kaya lang, preparado naman ang PNP sa AFP. Nagsabi na si nagsabi na si Browner, AFP Chief of Staff Browner, handa na sila back up ang army, ang AFP. Ang PNP naman, nagdagdag na ng mga pwersa. Mas hinigpitan nila ang plano. Lalo na umiinit ang mga usapan na baka magkaroon ng mga kaguluhan. Sabi nga sabi ni AFP Chief of Staff Browner, mayroon silang unverified reports na parang papasukin, i-infiltrate ang mga rallies na ito, may magki-create ng kaguluhan. At ano daw ito, yan ang babantayan nila. Baka daw may magpasabog or kung ano man, babantayan nila ito. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,